Sa nakaraang kwento natin habang tumatakbo ang ating bida ay umaasa siya na mas magiging tao na sana siya sa susunod niyang evolution. At sa pagpapatuloy ng kwento, wala nang sinayang na oras ang ating bida at agad siya nagtungo sa kinaroroonan ng mga bugbears. Isa-isa niya itong pinapatay at sa bawat bugbear na kanyang napapatay ay nakakakuha siya ng 15 experience points kada isa sa mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagmukbang muna siya ng kanyang napatay na bugbear. Nadismaya naman siya dahil hindi niya gusto ang lasa ng mga ito at amoy wasabi pa ang mga bugbear at ang kanilang mga galamate ay parang mga goma sa kunat at ang kanilang mga balat naman ay parang bakal sa tigas at ang kanilang mga laman loob ay parang nabubulok na ang mga ito. Habang nagmumukbang siya ay naalala niya na ang nakapatay sa kanya ay bugbears din at ngayon siya na ang nagmumukbang ng bugbears. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung kumakain rin ba ng tao ang mga ito. Hindi naman maiwasan ni Chrome ang kumain ito simula nung maging ghoul siya kahit na hindi niya ito gusto. Pinagmasdan niya ang bugbear at hindi niya lubos maisip na siya na ang kumakain sa kanila pagkatapos nila siya noong pagpira-pirasuhin. Naalala ni Chrome na ang mga halimaw sa dungeon na ito ay hindi sila nagtatangkang labanan ang mga mas malakas sa kanila dahil ang mga adventurer ay hindi magawang manatili ng matagal sa dungeon. Tiningnan ni Chrome ang kanyang stats at nagdesisyon siya na magmadali na siyang magpa-level dahil 2 na lang ang kakailanganin niya upang makapag-evolve siyang muli. At dito napaisip siya at umaasa na sana maging tao na siya sa susunod niyang pag-evolve. Dahil pinagbasehan niya sa nakaraang anyo niya na white at ngayon ay naging ghoul na siya. At naiisip niya rin ang posibilidad na maaari na siyang makapasok sa kanilang bayan sa susunod niyang pag-evolve. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung sa susunod niya na pag-evolve ay kung magiging tao nga siya dahil hindi niya naman kayang baguhin ang kanyang sarili. Naisip rin ni Chrome na 2 level na lang ang kanyang kailangan subalit malayo-layo pa ito sa susunod niya evolution. Dahil kung hindi siya makakaharap ng mga halimaw na mas malakas sa kanya ay mahihirapan siyang makapag-level. At hindi na siya gustong makaharap pang muli ang katulad ng ogre na halimaw na yon. At naisip niya rin na kahit ilan pa ang kanyang buhay ay hindi pa rin yun magiging sapat dahil swerte lang siya sa pagharap sa ogre na yun dahil isa na lang ang kamay nun. Kaya dito naghanap si Chrome ng halimaw dahil ang lugar na ito ay mga mahina lamang na halimaw ang mga nandito at malayo ito sa ikailaliman ng dungeon. Maya-maya pa ay may dumating na isang nahalimaw mula sa kanyang likuran na meron espada. Agad niya inatake si Chrome at buti naramdaman ng ating bida na may aatake sa kanya kaya naman agad siyang umiwas at muntik na siyang mahagip ng espada ng halimaw. Laking gulat naman niya dahil ang lakas ng pag-atake na yun at napatanong siya sa kanyang sarili kung anong level ng halimaw na umatake sa kanya. At dito ang halimaw na may pakpak at merong espada ay tinatawag na gargoyle at level 21 ito na rank C, ang buhay naman nito ay 78 at ang mana naman niya ay 39. Laking gulat naman ni Chrome dahil level 21 ang halimaw na ito. Maya-maya pa ay agad na naman siyang sinugod ng gargoyle at inatake, at mabilis lang niya iyon na iwasan. Habang umiiwas siya ay sa isip-isip niya na dapat ang mga halimaw na mas mataas sa level 20 ay wala dapat dito sa lugar na ito. Maya-maya pa ay bumuga ang gargoyle ng apoy patungo sa kanya at naabot siya ng apoy nito at napaso. Hindi pa man humuhupa ang apoy ay napansin naman yun ni Chrome na merong kakaiba sa apoy at dito humawi ang apoy at papaatake na ang halimaw sa kanya gamit ang kanyang espada. Nadaplisa naman si Chrome ng espada ng gargoyle at agad siyang siniko nito at tumilapo naman si Chrome. Napahawak naman sa leeg ang ating bida at naisip niya na muntik na niyang hindi maiwasan ang espada ng halimaw at ang siko naman na tumama sa kanya ay sadyang napakalakas. Tiningnan niya ang gargoyle at alam na niya ngayon ang stratehiya kung paano makipaglaban ng halimaw sabi niya sa kanyang isipan na nagbubuga muna ng apoy ang gargoyle para hindi siya makakita at aatakihin niya siya para hindi naman niya marinig ang halimaw. Naisip niya ang paglalaban nila ng ogre at napagtanto niya na kaya siya nanalo sa isang yun dahil nagawang putulin ng kanyang kapatid ang isa nitong kamay. Kaya naman nagdesisyon siya na tumakbo at habang tumatakbo siya ay sa isip-isip niya na tumaas nga ng bahagya ang kanyang level subalit wala siyang pag-asa na manalo sa isang yan. Agad naman siyang sinundan ng gargoyle. At hindi akalain ni Chrome na mabilis ito. Kaya naman hinarap niya ito dahil umatake ang halimaw at agad niya naman kinounter ang atake ng halimaw ng isang suntok sa mukha. Pagkasuntok niya ay wala man lang naging pinsala dahil napakatigas ng balat nito dahil gawa ito sa bato.
Kaya naman naghigante ang halimaw ng isang atake at naiwasan niya naman ito subalit napatilapon pa rin siya dahil sa impact ng pag-atake ng gargoyle sa kanya. Agad naman siyang tumakbo papalayo sa halimaw dahil hindi niya kinakaya ang bawat bitaw na pag-atake ng halimaw sa kanya. Naisip niya na malaki ang pagitan sa kanilang lakas at level nilang dalawa. Sa kakatakbo niya ay hindi niya namalayan na bangin na pala ang dulo ng kanyang pinupuntahan. At dito binugahan siya ng apoy ng halimaw at pagtapos niya magbuga ng apoy ay sinugod na naman niya si Chrome. Pagkasugod ng halimaw ay laking gulat niya dahil nawala bigla si Chrome sa kinatatayuan niya. Dahil alam na niya ang taktika ng halimaw, ang ginawa niya ay kumapit siya sa ilalim ng bangin para iwasan ang atake ng halimaw sa kanya. Sa isip-isip naman ni Chrome habang tinititigan niya ang halimaw na hindi siya mako-corner ng halimaw sa dulo ng bangin dahil alam na niya ang pasikot-sikot sa dungeon na ito. Kaya naman agad niyang tinalunan ang likod ng halimaw at buong lakas niya namang kinagat ito. At habang kinakagat niya ang halimaw sa sinabi niya sa kanyang isip na huwag siyang maliitin dahil dito na siya nakatira ngayon. Nang pabagsak na sila ay hinawakan naman ni Chrome ang ulo ng halimaw upang mas malakas ang pinsala nito pagbagsak nila. Napatay niya naman ang halimaw at sa isip-isip niya na kahit papano ay nagwagi siya sa halimaw na ito. Nakakuha siya ng 108 na experience points sa gargoyle na yun at nag-level up na siya mula sa 18 hanggang sa 20. Pinasalamatan naman niya ang halimaw dahil sa nakuhang niyang experience points dito. Napaisip naman si Chrome na hindi siya mananalo sa mga malalakas na kalaban kung lakas lang ang basehan. Kaya kailangan niya itong gamitan ng kanyang talino para naman kahit papano ay manalo siya. Huli nang napagtanto ni Chrome na nag-level 20 na pala siya kaya naman lumabas sa kanyang sistema na naabot na niya ang level cap ng ghoul na level 20 kaya naman pwede na siyang mag-evolve. Tiningnan ni Chrome ang halimaw at sinabi niya sa kanyang isipan na hindi niya inaasahan na makakalaban niya ang malakas na halimaw gaya nito subalit nagpasalamat naman siya dahil mas napabilis ang kanyang pag-abot sa level 20 upang makapag-evolve siya. Kaya agad siyang pumunta sa tubig dahil gusto niyang tignan ang kanyang itsura pagkatapos niyang mag-evolve. Muli siyang humiling na kahit papano ay magmukha na siyang tao pagkatapos niyang mag-evolve. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang umilaw dahil mag-e-evolve na siya. Habang nagaganap ang pag-evolve niya ay nagkabitak naman ang kanyang mukha at napunit ang kanyang manggas ng damit dahil lumaki ang kanyang muscles. At dito lubusan na nga siyang umilaw at nag-evolve siya sa pagiging isang shapeshifter. At meron itong level cap na hanggang sa 50 na level. At ang rank naman nito ay C. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa tubig at nakita niya na biglang lumaki ang kanyang katawan at naawa siya sa kanyang punit-punit na damit dahil mas napunit pa lalo ito. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang maskara subalit kahit anong pilit niya sa pagtanggal nito ay hindi niya kaya. Napaisip na lang siya na ang kanyang kasalukuyang anyo ngayon ay mas malakas kumpara sa dati niyang anyo na ghoul at narinig niya sa sabi-sabi na ang pag-evolve daw ng halimaw ay mas napapalapit sa kanilang perpekto na lakas. Gustong-gusto ni Chrome na maging tao siya subalit ang kanyang anyo ngayon ay kahit saan niya tignan ay halimaw pa rin ito. At dito binasa niya sa kanyang sistema na ang shapeshifter ay isang undead na halimaw na kayang gayahin ang mga nabubuhay para atakihin ito. Ayon pa sa sistema na kung ang makakakita ng totoong anyo ng shapeshifter ay mamamatay. Pagkatapos yun mabasa ni Chrome ay napagtanto niya naman na mas nakakakilabot ang isang shapeshifter kumpara sa isang ghoul. May bigla naman siyang napagtanto at bigla niyang binuksan ang kanyang status para tignan ito. At dito makikita na ang kanyang pinsala ng pag-atake at ang kanyang magic, meron din siyang depensa at bilis. At ang nadagdag sa kanyang kasanayan ay ang masquerade. Namangha naman si Chrome dahil mas mataas ang stats nito kumpara sa dati niyang anyo. Sa isip-isip niya pa na ang isang C-rank na halimaw ay masyadong banta para sa mga mid-rank na mga adventurer dahil hindi nila ito basta-bastang matatalo. Ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang kasanayan ay isang masquerade at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung pwede ba siyang maging tao sa kasanayan niya na ito. Hindi na niya pinatagal pa at agad niyang sinubukan ang kanyang bagong kasanayan na nakuha. Umilaw ang buo niyang katawan at unti-unting umangat ang kanyang maskara mula sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay tuluyan na siyang lumiwanag. Pagkatapos nun ay agad niyang tinignan ang kanyang mukha sa tubig. Laking gulat naman niya dahil hindi niya akalain na kagaya nito ang dati niyang itsura. Sinubukan niya namang magsalita at medyo paus ito subalit masaya naman siya dahil kahit papaano ay gumagana naman ang kanyang boses.
Masayang-masaya naman si Chrome sa kanyang bagong kasanayan dahil pwede na siyang makipaghalubilo sa mga tao pansamantala sa ganyang mukha niya. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng panginginig at naisip niya na unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Agad niya namang tiningnan ang kanyang sistema para malaman kung ano itong nararamdaman niya. At ayon dito na ang kasanayan niyang masquerade ay pansamantala lamang na makapagpalit anyo sa katawang tao ang gumagamit nito. At nagkukonsumo ito ng isang mana kada 10 minuto. Ang kanyang mana ay 26 lamang, ibig sabihin ay makakatagal lamang siya sa katawang tao niya ng mahigit 4 na oras. Naisip naman niya na mahihirapan siyang mamuhay sa kanilang bayan sa ganitong kalagayan niya dahil pansamantala lang ang pagkakatawang tao niya. Naisip naman niya na meron naman siyang pag-asa mapataas ang kanyang mana sa pamamagitan ng pagle-level up niya. At sa isip niya na malaki ang kanyang inaasahan na pagbabago sa kanyang anyo sa susunod niyang pagpapalit anyo. Kaya naman nagkaroon siya ng lakas ng loob para magpa-level up pa lalo. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam siya ng malakas na pagyanig at napaupo siya sa lupa at napagtanto niya naman na isa itong lindol. Maya-maya pa ay nahulog ang malaking tipak ng bato sa tabi niya. Tumigil naman na ang lindol at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ang nangyaring pagyanig ay ang tinatawag na sakuna sa dungeon. Sinasabi nila na sa ikailalim ng mundong Earth ay narito ang mga bangkay ng malalaking halimaw. Ang kakaibang pangyayari na nagreresulta sa kung saan lumalabas sa kanilang katawan ang masamang mana at ito ay nagiging dungeon. At kung mapabayaan lang na makaipon ng mana sa matagal na panahon ay magreresulta ito sa labas ng hindi karaniwang phenomena at iyon ang tinatawag na dungeon disaster. Napagtanto naman ni Chrome na kaya nagsilabasan ang mga C-rank na mga halimaw dahil yun na ang palatandaan sa magaganap na dungeon disaster. Subalit naisip ni Chrome na kunti pa lang ang kaso nito kaya naman hindi siya sigurado. Maya-maya pa ay nagulantang siya sa nakita niyang bumagsak sa kanyang harapan, isang gargoyle na naman. Pagkakita niya ay agad niyang sinabi na ngayon ay sigurado na siya na merong sakuna na nangyayari sa dungeon. Hindi pa man siya nakapwesto ay agad siyang inatake ng halimaw at mabilis niya namang naiwasan ang pag-atake ng gargoyle gamit ang kanyang espada. Hindi naman makaatake si Chrome dahil wala na siyang mga kuko dahil sa katawang tao niya. Kaya naisipan niya na pulutin ang bato upang ihagis sa halimaw na gargoyle. Pagkahagis niya ay tinamaan naman ito sa kanyang mukha at nagalit ito. Pabirong sinabi pa ni Chrome sa kanyang sarili na nagpapasalamat siya sa kanyang anyong tao dahil hindi siya makapaglabas ng kanyang lakas. Maya-maya pa ay bumuga na naman ng apoy ang halimaw patungo sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi na siya umilag at sinalo niya ang pag-atake ng gargoyle sa kanya. Pagkatapos bumuga ng apoy ang halimaw ay gaya rin ng dati agad niya itong sinundan ng isang pag-atake subalit laking gulat nito dahil wala si Chrome sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bumalik si Chrome sa kanyang orihinal na anyo at ginamit niya ang kanyang mga kuko upang atakihin ang gargoyle. At hindi niya ito binigyan ng pagkakataong tumayo pa at agad siyang tumalon sa taas para tapusin ang halimaw gamit ang kanyang mahahabang kuko. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay tumilapon ang ulo ng gargoyle. Nakakuha siya ng 70 na experience points. Ginemoth niya naman ang kanyang paso dahil sa apoy ng gargoyle at nagpapasalamat naman siya sa kanyang kasanayan dahil nagagawa niyang suungin ang apoy para lang makakita ng pagkakataon upang umatake. Pagkatapos niyang gamutin ang kanyang paso ay agad naman niyang pinuntahan ang ulo ng gargoyle at napaiisip siya na nagawa niyang patumbahin ang halimaw ng walang kahirap-hirap na kani-kanina lang ay tumatakas siya dito para lang mabuhay siya. Naisip niya rin na baka kaya niya nang harapin ang ogre nang nag-iisa lang siya ngayon dahil mas lumakas siya. Sa isip-isip naman ni Chrome na ang mga halimaw ay sadyang malalakas subalit ang kanilang kahinaan ay wala silang mga utak. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na isa nga siyang halimaw ngunit wala siya ng ganoong kahinaan. Hindi rin siya tinatabla ng mana ng dungeon at hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na baka dahil nalalapit na ang kanyang sunod na evolution kaysa sa inaasahan niya. Sabi naman ni Chrome na wala na siyang dapat katakutin pa kahit gaano man karaming gargoyle na halimaw ang pumunta sa kanya ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay nagsibagsakan ang mga gargoyle sa kanyang harapan. Kaya naman napagdesisyonan ni Chrome na kalimutan ang kanyang sinabi at agad siyang tumakbo dahil napagtanto niya na imposible niya itong labanan ng sabay-sabay. Makalipas ang ilang minuto ay nagawa naman niyang pagtaguan ang mga ito.
Malinaw na sa kanya na mas damadami ang bilang ng mga nagsilabasa na mga halimaw at walang duda na meron ngang nangyayaring kakaiba sa dungeon. Makalipas ang ilang oras ay nakapatay na naman si Chrome ng isang gargoyle at nakakuha siya ng 70 na experience points. At nadagdagan naman ng isa ang kanyang level ay ngayon at level 21 na siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na mas malakas na ang kasalukuyan niyang anyo na shapeshifter. Naisip niya na walang hirap na niyang nilalabanan ang gargoyle ngayon kumpara dati ng ghoul pa lamang siya. Napansin niyang meron siyang sugat kaya naman agad niya itong ginemoth. Habang ginagamot niya ang kanyang sugat at sa isip-isip niya na meron na siya ngayong malakas na pisikal na abilidad, mga mahahabang kuko at pangil, walang kapaguran at dalawa na ang kanyang kasanayan na taglay ngayon. Napagtanto naman niya na mas malakas pa pala ang halimaw kumpara sa tao. Tiningnan niya ang kanyang status at hindi niya akalain na makakapag-evolve siya ng mas madali kaysa sa inaasahan niya. Subalit napagtanto niya rin na meron talagang kakaiba sa lugar na kanyang kinaroroonan dahil hindi karaniwan sa lugar na ito ang mga halimaw na nagpapakita ng sama-sama na dapat ay mga mababang halimaw lamang ang nandito sa kanyang kinaroroonan. Naisip niya na ang ogre na bigla na lang lumitaw ang palatandaan na nagsimula sa pagdududa ng ating bida na meron ng dungeon disaster na nangyayari. Kapag nag-umpisa na ang dungeon disaster ay sabay-sabay magpapakita ang mga matataas na level ng halimaw sa kahit anong parte ng dungeon na ito. At mag-uumpisa na sila magdulot ng kaguluhan sa dungeon na ito. At ang tanging paraan lamang para mapigilan ang dungeon disaster, iyon ay ang talunin ang pinakapuso ng dungeon, iyon ay walang iba kundi ang pinakapinuno ng mga halimaw. Napahawak na lang sa kanyang ulo si Chrome dahil masyado itong magulo para sa kanya at wala siyang idea kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy lamang ang sakuna na nangyayari sa dungeon na ito. Maya-maya pa ay may narinig siyang yapak ng paa sa hindi kalayuan. Kaya agad siyang naalerto at minatyaga nito. Makalipas ang ilang sandali ay napag-alaman niya na hindi ito mga halimaw kundi mga tao. Siya si Frank Frey at level 20 siya. Sinabi niya na sa ganoong kalakas na pagyanig at pagsilabasa ng mga gargoyle ng sabay-sabay ay walang duda na paparating na ang sakuna sa dungeon. Siya naman si Guido Hillraid at isa siyang level 19, tugon niya na hindi magandang timing ang kanilang pagpunta sa dungeon na ito at minungkahi niya na babalik na lamang sila para i-report ito. Ang babaeng ito ay si Shelly Schultz at isa siyang level 18, sinabihan niya si Guido na kung ano ang kanyang pinagsasabi. Minungkahi niya rin na bago sila bumalik ay kinakailangan muna nilang talunin ang pinakapinuno ng halimaw upang wala nang maging biktima ang sakuna na ito. Habang ang ating bida naman ay nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga adventurer at naisip niya na dapat tumakbo na lamang siya. Dahil masyadong matataas ang kanilang level kumpara sa kasamahan ng kanyang kapatid. Naisip niya na hindi maganda ang kahihinat na nito kung madadawat siya sa gulo. Tinanong naman sila ni Guido na kung bakit pa ba sila magsusugal ng kanilang mga buhay. Tugon naman ni Frank sa kanya na habang lumilipas ang oras ay nagiging mas madali lang sa kanila tapusin ang dungeon disaster kasi meron silang magandang pagkakataon dahil nalaman nila agad na paparating ang isang sakuna. Tinanong naman siya ni Guido na kung pati ba siya ay sasama sa kanilang pakikipaglaban. Sinabi niya na kung merong sakuna na nangyayari, ang pinakapinuno ng halimaw ay biglaang tumataas ang level nito at nag-iiba ng anyo. Dagdag niya pa na masyadong delikado kung lalaban na nila ang pinuno ng halimaw na wala man lang silang impormasyon tungkol dito. Wala namang paki si Frank sa sinabi ni Guido at sinabi niya na sigurado siya na mabebenta nila ng mataas na halaga ang magic stone na makukuha nila sa pinuno ng halimaw kapag napatay nila ito. Nadismaya naman si Guido dahil masyadong walang paki si Frank sa mangyayari. Sabi pa ni Frank na kung ito nga ang lungga ng mga halimaw ay sigurado siyang may negatibong epekto ito sa komersyo. Dahil mas malaki ang magiging pinsala ng sakuna kung hindi ito mapipigilan agad. Hindi lang ang pag-atake ng mga halimaw sa mga tao at kawalan ng pangkabuhayan at kasabay din ito ang taggutom. Masaya naman na sinabi ni Frank na sila ang magigiting na adventurer para protektahan ang mga taong bayan. At tinanong niya ang kanyang kasamahan na kung tama ba ang kanyang sinabi. Pagkarinig ni Chrome ng sinabi ni Frank ay agad naman niyang naalala ang nangyari sa kanyang mga magulang na pinatay ng mga halimaw dahil sa hindi naagapang sakuna. Hindi pa rin makuha ni Guido kung bakit nila isusugal ang kanilang sariling mga buhay para dito. Tugon naman ni Frank sa kanya na ang rason sa pagkawasak ng bayan ni Shelly ay ang sakuna na napabayan sa dungeon. Nalungkot naman si Shelly dahil naalala niya ang pagkawasak ng kanyang bayan.
Naisip ni Chrome na kapareho niya ang babae dahil nawasak ang kani-kanilang bayan subalit napagtanto niya na mas nakakaawa ang babae dahil ang bayan ni Chrome ay unti-unting bumabalik sa dating kaayusan. Sinabi naman ni Frank sa kanila na dahil isusugal nila ang kanilang mga buhay sa dungeon disaster na ito ay hindi niya sila pinipilit na makipaglaban kasama siya. Dagdag niya pa na ayos lang sa kanya na bumalik na lamang para makakalap ng impormasyon ay isa rin sa pinaka-importanteng desisyon. Maya-maya pa ay biglang may nakita si Guido ng mahahabang kuko na nakatago sa bato, kaya agad niya itong tinera ng kanyang palaso subalit hindi ito direktang tumama sa ating bida. Laking gulat naman ni Chrome dahil nakatago na nga siya ay nagawa pa nilang makita siya. Ang ginamit na kasanayan ni Guido ay tinatawag na Eye of Artemis na nagbibigay sa kanya ng mas malawak na bisyong makakita. Kaya niya tinera sa bandang doon dahil meron siyang naramdaman na parang hindi tama. Wala namang magawa ang ating bida dahil mas delikado kung basta-basta lang siyang tatakbo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.